So, welcome back for another video. Sa video po na ito, i-share ko sa inyo kung paano po i-cash out sa S-Loan by Shopee. So, lagi naman po akong nag-update sa inyo regarding S-Loan, regarding withdrawal ng S-Loan. And some of you nagtatanong pa din po sa disbursement method or disbursement options ni S-Loan on how to withdraw it directly to GCash and what are the other options para ma-withdraw po natin ito. By the way, sa mga wala pang S-Loan dito, so hindi po siya instant na kapag nag-install po tayo ng Shopee app or may Shopee app po tayo, is meron din po tayong S-Loan, which is pa-cash loan po ito ni Shopee. Hindi po lahat nagagrantan nito, and once na nag-reflect po yung offer na ito sa app nyo, is you can activate naman dyan. So, meron po akong video niyan. You can visit po my playlist regarding Shopee Loan Matters para kahit pa paano po masagot po yung mga ilang tanong nyo regarding S-Loan. But this time po, ang share ko po ngayon is about withdrawal po ni cash loan. Na i-withdraw nga po natin step by step. So, meron nga po akong updated na available credit limit po sa S-Loan na umabot po ng 17,500. So, to withdraw this po, click lang natin tong withdraw loan. Then, madadirect po tayo dito sa loan application form. So, dito po, i-enter natin yung amount as is po 70,500 pesos. And then, so, click natin tong months to pay, which is after 12 months po yung ano nila sa akin, yung offer po nila sa akin na months to pay. So, anyways, 3 months lang yung kinukuha ko dito para mabilis matapos and para hindi rin mabigat yung interest. And nandito po yung breakdown sa baba, yung amount na nire-request ko to disburse, which is 17,500. Then, may admin fee po siya na 1%. So, 1% po ng 17,500 is 175 pesos po. And then, yung amount to receive ko na lang po is 17,325 pesos kasi yung 175 pesos na admin fee po nila na 1% is ibabawas na po yun sa 17,500. Kaya po, ang marireceive ko na lang po is 17,325 po. Then, meron po akong monthly repayment na 6,734.62 for 3 months po ito. So, dito po sa baba, may breakdown po tayo ng monthly principal amount. May principal amount po. Monthly to ha. Ayan po yung amount. Then, meron po akong standard interest po na 4.95% po. Standard po ito ni S-Loan. So, ito po talaga yung interest nila monthly. Then, as you can see, wala pong processing fee naman. So, click natin tong withdraw now para makapag-proceed na po tayo sa next step. Upon clicking withdraw now, so, ganito po agad yung direction niya. So, successful na po agad siya. So, nadidisburse na po agad siya sa ating Shopee Pay. Anyway, sa Shopee Pay po siya talaga unang madidisburse. And from Shopee Pay, doon na po natin siya isi-send sa ating bank accounts or sa ating e-wallets or sa mga remittance ba na gusto natin. Again, from S-Loan, madidisburse po siya. Wala po siyang choice, kundi madidisburse po siya sa Shopee Pay wallet po natin. As you can see here, successful na po ito. So, punta tayo sa ating Shopee Pay account. Click po natin tong back to S-Loan. Then, as you can see, may breakdown na po tayo agad ng payment every month. So, view natin. So, ayan po. 3 months to pay po ito. Andyan po yung mga date tsaka yung amount. So, anyways, punta tayo sa aking Shopee Pay. So, as you can see, pumasok na po sa aking Shopee Pay yung aking dinisburse from S-Loan. So, i-click po natin tong Shopee Pay. Ayan. So, as you can see, nandyan na po siya. And, marami pong mga choices on how to transfer this, on how to disburse. So, baba lang po natin para makita natin yung transaction natin dito. So, as you can see, may payout receipt from Shopee Credit Cash Loan. Andito po yung history niya na may 70,325 nga from S-Loan po ito. So, ayan. Pinapakita ko lang sa inyo yung transaction kasi may balance po kasi ako dito kaya naging 350 po siya. Kung makikita niyo po dito, marami po tayong mga options para ma-disburse po yung pera. Nandyan po si bank transfer, andyan din po si send money. So, ako kasi ang practice ko palagi is si send money. Ako via send money ako. So, i-click po natin tong send money. Kasi sa send money, may bank transfer tsaka e-wallets na rin eh. Anyways, kapag gusto naman natin ng bank transfer, so i-click lang natin tong bank account. Tanyo dyan na meron akong sa bank accounts dyan na dalawa. Then meron din, kung gusto nyo pong mag-enroll or bago yung bank accounts natin or kung new ka, so click lang natin tong new bank account. Anyways, balik tayo dito sa send money dashboard. Click lang natin tong other e-wallets. Sa e-wallet po tayo.
And, ayan, may mga nakasave pa rin po akong e-wallet dyan kasi may mga transaction na nga po ako dito. Kung new naman yung e-wallet na enroll natin, like may bago tayong GCash or other e-wallet, click lang po natin tong transfer to a new e-wallet. Then, maglalabas po siya ng forms. Fill upan lang po natin like that. Fill upan lang natin yan. Tapos malilink na po siya. Pero ako kasi, meron na akong mga e-wallets na nakasave dito or like GCash ko. Ito na po yung i-click ko. So, click natin tong GCash ko. So, direct na tayo sa GCash ko agad. So, fill upan lang po natin yung amount. Type lang po natin 7,350. Oh no. So, wait lang po. You don't have enough transferable balance. Ay, kasi nga po, may admin fee po siya na 15 pesos. Hindi ko siya pwedeng isagad. So, kailangan mag-allowance ako. Like, 17,335 plus 15 pesos po kasi. And as you can see po, from Shopee Pay to GCash po, is may 15 pesos po siyang admin fee na hinihingi po. So, sa mga nagtatanong po kung pwede po i-direct si S-Loan to GCash, is pwede po. Ganito nga lang po yung magiging scenario niya. Meron nga po siyang 15 pesos na charge na hinihingi. Ako po kasi, hindi ko po siya dinadirect from Shopee Pay to my GCash account kasi nga, pinapadaan ko po siya sa aking C-Bank account na nakalink dito sa Shopee account ko. So, pag sa C-Bank po kasi ang disbursement ko is wala po siyang charge. Free po. And kapag from C-Bank to GCash, wala rin pong charge kasi malaking bagay pa rin po sa akin yung 15 pesos. Anyways, kung gusto naman i-direct from Shopee Pay to GCash is wala pong magiging problema. Mayroon nga lang pong binabayaran na 15 pesos. Anyways po, babalik ko lang po ito. So, pupunta po tayo ngayon sa aking C-Bank account. So, sa bank transfer po ito from Shopee Pay to my C-Bank account. Yun po yung doon ko po siya ipapadaan. C-Bank po yung transferring natin. So, type lang natin tong amount. Sagad ko po ng 17,350 kasi wala naman po siyang charge. Free naman po ito. Hindi po katulad gina sa GCash. Kailangan ko mag-adjust ng 15 pesos. Ayan, click natin tong next. As you can see here po, free po yung admin fee niya. Unlike po kanina sa GCash na may 15 pesos. Click na natin tong send money now. Then mag-enter po tayo ng Shopee Pay PIN, of course. And after that, successful na po tayo. Punta tayo sa aking C-Bank account. Titingnan natin kung pumasok na siya. Andyan po siya, pumasok na po siya. So, ibababa lang po natin para makita po natin yung transaction history po nito. Para makita nyo yung amount. Kasi may 10 pesos kasi ako dyan. Ayan po. 17,350 yung pumasok. Kaya naging 17,360 po siya kasi may 10 pesos po ako dito na balance. And nag-add na lang siya. Anyways, ang gagawin po natin is itatransfer po natin siya sa aking GCash account. Click natin tong transfer. Then, pipili lang po tayo dito ng aking account. Of course, sa GCash ko na, which is nandito na sa recent ko, GCash na. Isasagad ko po siya, 17,350. Yung isasend ko rin po sa GCash. Kasi wala naman po itong charge. Again, wala po siyang charge. Makikita niyo po yung transfer fee po dito is free po. Tapos yung processing time niya is real time naman. Via InstaPay po ito. So kung okay na po ako dito, of course, click natin tong next. And then, review lang natin to. So confirm ko lang po ito na okay na po ako dito. And tama po yung info and details ko po dito. Then upon confirming po, ayan. So, meron siyang verification bago siya maging successful. Mag-facial verification siya. So, click natin itong start facial verification. So, ayan. Blink-blink lang tayo. Siya na kayo sa aking face dito dahil nakahiga po ako dito at ako'y kagigising lang po. So, anyways, after that verification process is successful na po yung pagta-transfer natin. So, ayan po, may info na sa akin si GCash ako sa bank na successful na nga daw po. So, of course, ang gagawin natin, punta tayo sa aking GCash account. I-check natin kung nandun na nga ba talaga sa transaction. So, andyan na po. Funds received na po successfully. Ano lang po siya kadala. Actually, mabilis lang po ang pag-disburse dito. Mukha lang siyang mahaba kasi nga diniscuss ko pa about GCash, then about sa C-Bank. But anyway, so you can do naman both. You can do the disbursement naman via GCash or via C-Bank directly. So kayo pong bahala. Pero ganoon lang naman siya kadali. Wala naman siyang crucial na mga ginagawa. Kung alangan kayo sa C-Bank, so pwede po kayong mag-disburse from Shopee Pay to your GCash account directly. So far naman, ganun pa rin naman yung process and ganun pa rin naman smooth yung transaction ko dito. Patuloy ko po kayong i-update sa mga changes dito sa withdrawal and kung ano yung mga payment method na pwede pa natin gawin, update ko kayo kung magkakaroon din ako ng increase dito sa S-Loan. Time to time nag-update po ako sa inyo. Kaya po dapat nakasubscribe kayo and click yung bell button po para lahat po ng videos po regarding this. And at sa mga videos ko pa po so about loan vlogs is updated po kayo. And kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share po. Thank you po for watching po this video. Bye!